guilty po ang naging desisyon ng Land Transportation Office laban po sa motovlogger na si Yana. Kinasuhan na si Yana Motovlog. Oo, narinig nyo yan ng tama. Ayon sa Section 48 ng Republic Act 4136, napatunayang may sala si Yana sa reckless driving. Ang matindi pa rito, gamit niya ang motorsiklo na walang side mirror at walang plaka. Ibig sabihin hindi rehistrado. At bilang resulta, inatasan na ang lahat ng law enforcement officers na arestuhin si Yana Motovlog kung sakaling mahuling nagmamaneho habang suspendido ang kanyang lisensya. Pero hindi lang yan ang lumabas sa isyong ito. Ang opisyal na Facebook page niya na ilang ulit nang binisita ng netizens, nawala, hindi na searchable. Kahit anong refresh mo, hindi na lumalabas. Posible itong dinilit o in-unpublish mismo ni Yana. Ngayon, bakit niya ito ginawa? Bago ang lahat, malaking tulong sa aming faceless YouTube creators ang inyong simpleng like and subscribe. Maraming salamat. Tuloy tayo sa video. Noong gabi ng Mayo 21, 2025, naglabas ng desisyon ang Land Transportation Office. Ang hatol? Guilty. Pinatawan ng suspension ang lisensya niya at pinagmulta pa ng 5,000 piso para sa kawalan ng side mirror, 2,000 piso para sa reckless driving. Total, 7,000 piso. Sa unang tingin, parang ang gaan lang ng parusa, no? Pero may mas mabigat. Ang kondisyon. Sinuspinde ang lisensya ni Yana hanggat hindi niya isinuko ang motorsiklong ginamit niya. Ang catch, inamin niyang hindi sa kanya ang motor. Dito pa lang, marami ng tanong ang bumabalot sa publiko. Bakit ayaw niyang isuko ang motor? Dahil ba sa kaibigan niya ito? O baka naman, hindi ito nakarehistro? Kasi kung rehistrado yan, madali lang sana ang turnover. Ang LTO mismo ang nagsabi, malinaw ang paglabag. Kita sa video ang delikadong pag-overtake, walang signal light at syempre, walang side mirror. At kung ang excuse ay off-road motor daw iyon, hindi valid yon. Kasi kung off-road, bakit ginagamit sa public road? At kung tunay nga yang rehistrado, bakit hanggang ngayon hindi pa rin naipapakita? Sa loob ng 7 pahinang desisyon ng LTO, tinalakay ang lahat mula sa viral video sa mismong salaysay ng driver ng pick-up na nakabanggaan ni Yana hanggang sa pagsuway niya sa due process. Hindi siya dumalo sa hearing, hindi siya nagpakita. Imbis na humarap at linawin ang panig niya, pinili niyang manahimik pero active sa social media. Sabi ng kanyang abogado dati, privately daw inaayos ang issue. Pero ayon sa LTO, hindi totoo. Walang settlement, walang turnover ng motor, at walang formal apology sa hearing. Sa paningin ng mga tao, ito ay kawalan ng respeto. Ayon pa kay ASEC, Mendoza ng LTO, bilang content creator, dapat siyang maging huwaran. Hindi lang ito usapin ng traffic rules. Isa itong paalala, kung ikaw ay isang influencer, may mas mataas kang pananagutan. Dahil may mga taong nanonood, tumusunod, at naaapektuhan ng mga kilos mo. At dahil sa impluwensyang taglay ni Yana, ang maling gawain ay posibleng tularan ng iba, lalo na sa community ng mga motorcycle riders. Kaya't ang desisyon ng LTO ay hindi lang para sa kanya. Ito'y babala sa lahat. Pinatawan din siya ng alarm status sa motor. Ibig sabihin, bawal ilabas. Naka-flag na ito sa lahat ng checkpoint. May pending na pagkumpiska. At kung sakaling mahuli siyang muling nagmamaneho, aarestuhin siya on the spot. Ngayon, may tanong ang netizens, bakit nawala ang Facebook page niya? Ayon sa ilan, sakto ang timing. May 21 to 22, 2025. Ang payout ng Facebook Meta sa content creators. Posible raw na hinintay lang ni Yana ang sahod niya bago in-unpublish ang page. Isipin mo, ilang milyon ang nakapanood ng road rage video niya? Lahat ng views, comments, reactions, may kita. Kung nakuha na niya ito, at sa kanya biglang pinatanggal ang page, well, maraming nagdududa. Sa sobrang daming reports ng netizens,
Posible ring Meta mismo ang nag-delete. Pero kung voluntary yung unpublish, baka nagpapalamig lang. Baka babalik yan kapag humupa na ang issue. Ang tanong, babalik pa ba si Yana? At kung babalik man siya, mapapatawad ba siya ng publiko? Comments mo naman sa baba. Isa lang ang malinaw. Kahit simpleng traffic violation, kapag naging viral, lumalaki ang epekto. Hindi lang ito tungkol sa motor. Ito ay tungkol sa responsibilidad, reputasyon, at pananagutan. At dito sa impormasyon, hindi lang tayo nanonood. Iniintindi natin ang buong kwento. Impormasyon. Kung alam mo ang totoo, hindi ka basta-basta maluloko.